Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Ipuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong tangking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka
sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-uugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod na hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin. Halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Sila'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga taon dakilang paghahari mo, magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Puro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, Ika'y hari ng Israel. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome. At si San Bartolome ay isa sa 12 apostol. Dito, sa binasa ng Ebanghelyo, ang narinig natin na pangalan ay Natanael. Pero sa Ebanghelyo, ang ginagamit ay Bartolome. Ayon sa mga dalubhasa, hindi naman talaga sigurado kung magkapareho ang tao na ito. Pero malaking posibilidad dahil sa ibang ebanghelyo, ang kasakasama ni Felipe ay si Bartolome. Pero dito, ang kasakasama ni Felipe ay si Natanael. So malaki yung possibility na talagang iisang tao ito. At si Natanael o si Bartolome ay sumunod kay Kristo
nagmisyon sa India at Armenia. At siya ay naging martir sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya at napatay siya sa pamamagitan ng pagbabalat ng buhay. Pero narito yung simula ng kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Narinig natin kung papaanong una munang tinawag si Felipe at pagkatapos si Felipe, inakay si Natanael at tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Isa sa mga bagay na talagang dapat nating tularan kay Bartolome ay yung tinatawag nating integrity, integridad. Ano yung integridad? Narinig natin sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, narito ang tunay na Israelita at hindi nandaraya. Sa Tagalog na translation, ang ginamit ay mandaraya. Pero pag sa English, ang maririnig natin na ginamit na salita ay duplicity or deceit. Pag sinabi nating duplicity, ibig sabihin may may pangalawang pagkatao. So siguro, sa mababaw nating kolokyal na salita, pwede nating sabihin plastic. Or, mas malapit sa duplicity, yung sinasabi na impokrito or impokrita. Diba? Yan yung madalas na binabato sa atin. Yan yung madalas na binabato sa atin ng mga ibang tao, na yung mga taga-simbahan, impokrito, impokrita. Pero sinasabi sa atin, ng ating mga pagbasa, na ang sumusunod sa Panginoon, katulad ng mga apostol, katulad ng mga disipulo, at katulad ni San Bartolome, ay hindi naman talaga dapat ng daraya. Ay dapat talagang merong integridad. Kasi naman, talaga namang marami sa atin, kahit hindi natin namamalayan, nabubuhay tayo ng walang integridad. Nabubuhay tayo na merong double life. Nabubuhay tayo na merong double standard. Pero ang nami-miss out kasi natin, kapag pinagsasabay natin yung paggawa ng mabuti at masama, minsan, dahil sa paggawa natin ng masama, parang nawawala ng saysay yung paggawa natin ng mabuti. So for example, kung tumutulong ka nga lagi sa iyong kapwa, nagbibigay ka ng limos, nagbibigay ka ng tulong sa kung kani-kanino, sa kahit sino, pero kung ikaw mismo ay corrupt, kung ikaw mismo ay nagnanakaw, baliwala din. Kung ikaw nga, kung tayo, laging nagsisimba, laging nakikinig ng salita ng Diyos, laging nagkukumunyon, pero kung tayo ay naninira ng kapwa, baliwala din. Yun ang pandaraya. Pandaraya hindi sa Diyos, hindi sa kapwa, kundi sa sarili natin. At marami pa tayong pwedeng ibigay na mga example. Walang katapusan ang pwede nating ibigay na example. Kaya kung susuriin natin yung ating sarili, magandang tanungin, ano kaya yung pandaraya na ginagawa ko sa aking sarili at sa aking kapwa? Pero kung ano man yun ang mensahe sa atin, ngayong araw, maging person of integrity. Maging tao na merong integridad. At ang tao na merong integridad ay ang tao na tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya kung anuman yung mga bagay na pwede nating masabi na nandaraya tayo, panahon na para iwan ang mga yon. Panahon na para iwan ang mga yon. Panahon na para itigil ang mga yon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong meron na agad bias si Felipe sa mga taga Nazaret. Dahil noong mga panahon na yon, ang Nazaret ay bayan or town kung saan hindi may reputation na hindi maganda.
Kaya nga nung sinabi ni Felipe kay Natanael na nakita nila si Jesus at siya yung sinasabi ng kautosan ni Moises at ng mga propeta, anong sabi ni Bartolome o ni Natanael? May mabuti ba na manggagaling sa Nazareth? So ibig sabihin, meron na siya agad bias. Pero bakit niya ba nasabi na yung ganong pananalita? Dahil malamang siya mismo ay hindi nagkakaroon ng pandaraya sa kanyang sarili. Meaning, meron talaga siyang integridad sa kanyang buhay. Pero, ang mensahe din sa atin ay huwag munang magkakaroon ng prejudice sa kahit na sino. Huwag munang magkakaroon ng paghuhusga sa kahit na sino. Porke ba galing ng Nazareth? Ganyan na. Porke ba galing ng Quiapo? Ganito na. Porke ba galing ng Tondo? Ganyan na. Hindi talaga natin pwedeng lagyan ng prejudice o paghuhusga ang kahit na sino base sa pinanggalingan niya. Ang salita ng Diyos, ang anak ng Diyos ay nagmula sa Nazareth. At katulad ni Bartolome, sana binibigyan din natin ng tsansa, binibigyan din natin ng pagkakataon yung bawat tao na nakikilala natin, na nakakasalamuhan natin. Dahil malay natin, yan ang instrumento ng Diyos para tayo ay makasunod sa Diyos. Mga kapatid, ang buhay at pagtawag ni Bartolome ay sumasalamin at inspirasyon din ng buhay at pagtawag sa atin ng Panginoon. Kung papaanong tinawag ng ating Panginoon si Bartolome at pinangakuan na makakakita ng maraming mahihiwagang bagay, ganon din naman ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung hindi pa tayo lubusang sumusunod sa Kanya, ang mensahe, sumunod tayo sa Kanya. Kung nakakakita na tayo ng maraming mahiwagang bagay, mas makakakita pa tayo ng maraming mahihiwagang bagay kung tayo ay susunod ng lubusan sa ating Panginoon. Pero makakasunod lang tayo ng lubusan at ganap sa ating Panginoon kung katulad tayo ni Bartolome. Kung katulad niya na walang pandaraya sa sarili. Kung katulad niya na namumuhay na merong integridad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, bubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo.
Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming salay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang punitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong simbahan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. San Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. magsiluhod ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Bartolome, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig at bago lumalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang
mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daig ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daig ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Bartolome, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siya magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol, upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol San Bartolome. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalhati ka namin.